Nasabaha ang kalsada sa Moscow, bunsod ng malakas at walang tigil na pagbuhos ng ulan sa Russia. Ayon sa mga residente, hanggang baywang na ang taas ng baha. Mga detalye ng balita, ibabahagi maya-maya. Magandang gabi, ako po si Ricky Mathay. At ako si Nina Richie Alago Flores. Ito ang Mata ng Agila International. Para naman sa mga headlines ngayong Biyernes ng gabi. AFP hindi magpapatinag sa anti-trespassing policy ng China sa West Philippine Sea. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nagtalaga ng bagong hepe ng NBI. G7 countries bibigyan ng $50 billion na halaga ng pondo ang Ukraine. Nakamamatay na bacterial infection kumakalat sa Toronto, Canada. And Celine Dion, balak bumalik sa pag-awit. Tiniyak ng Armed Forces of the Philippines o AFP na hindi magpapatinag ang Pilipinas laban sa mga banta at pambubuli ng China Coast Guard sa bahagi ng West Philippine Sea. Ito ay bago maging epektibo ang anti-trespassing policy ng China bukas, June 15. Ayon kay AFP Public Affairs Office Chief Colonel Ceasefire Trinidad ay pagpapatuloy ng militar ang kanilang maritime patrol sa WPS. Tinukoy naman ni Trinidad na ang patakarang anti-trespassing ng China ay lumalabag sa international laws, partikular na sa pamantayan na namamahala sa maritime conduct. Iligal anya ang presensya at kilos ng Chinese vessels sa WPS. Dati nang ipinahayag ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. na walang jurisdiksyon ang China sa teritoryo ng Pilipinas. Naglabas na ng warrant to disclose computer data ang Makati Regional Trial Court na magbibigay ng permiso sa Philippine National Police o PNP na suriin ang nilalaman ng mga communication equipment at iba pang gadgets ng isang Chinese national na pinaghihinalaang isang espiya. Nagbibigay ang warrant to disclose computer data ng pahintulot sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG na magsagawa ng forensic examination sa mga kagamitang nakumpiska mula kay Yu Hang Liu. Naaresto po si Liu noong Mayo dahil sa illegal possession of a firearm at mga pinaghihinalaang communication hacking devices sa barangay San Isidro, Makati. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo, ang Anti-Crime or Cybercrime Group o ACG ang unit na tatanggap ng mga nasabing kagamitan para sa pagsusuri. Isang sertipikasyon na nakuha ng PNP mula sa National Telecommunications Commission na nagpakita na si Liu ay hindi otorisadong magmay-ari ng mga kagamitan na nakumpiska mula sa kanyang sasakyan at condominium. Ang suspect ay kasalukuyang nakakulong sa ilalim na mahigpit na seguridad sa Camp Crame. Nakikipag-ugnayan na ang Armed Forces of the Philippines o AFP sa iba pang mga law enforcement bodies matapos makumpirma ang pagiging otentiko ng mga People's Liberation Army o PLA uniforms. Natagpuan ang mga PLA uniforms sa loob ng isang illegal na Philippine offshore gaming operator o POGO facility sa Porac, Pampanga. Ang People's Liberation Army ay ang armadong unit ng Chinese Communist Party at siyang military institution ng People's Republic of China. Sinabi ni AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla na aktibo ng nakikilahok ang iba't ibang intelligence agencies para sa investigasyon. Dagdag pa niya na kinikilala ng militar ang pahayag ng Presidential Anti-Organized Crime Commission na ang mga nakumpiskang PLA uniforms ay authentic nga ngunit luma na ang mga ito. Sinabi ni Padilla na nananatiling committed ang AFP sa proteksyon ng pambansang seguridad at gagawin ang lahat ng kinakailangang hakbang upang matugunan ang anumang potensyal na banta. Inanunsyo na Malacanang na itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si retired Judge Jaime Santiago bilang bagong direktor ng National Bureau of Investigation o NBI.
Pinalitan ni Santiago si Medardo de Lemos na sumikat noong dekada 90 dahil sa husay nito sa paggamit ng baril. Isinapelikula pa ang buhay nito sa panahon ng pamamayagpag sa Manila Police District. Kinumpirma naman ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang appointment ni Santiago sa NBI. Nagsilbi si Santiago bilang judge ng Manila Regional Trial Court at ipinagpatuloy ang pakikipaglaban sa pagsupil sa kriminalidad. Sinira na ng Bureau of Customs o BOC ang mga smuggled cigarettes na nakumpiska sa iba't ibang operasyon sa Western Mindanao na nagkakahalaga ng 595.2 million pesos. Hindi bababa sa 8,816 master cases at 1,014 reams ng smuggled cigarettes, pati na rin ang mga raw materials ang winasak, binasa ng tubig at dinurog gamit ang payloader sa isang rented warehouse sa Barangay Baliwasan. Ayon kay BOC District Collector Arthur Sevilla Jr., ang mga smuggled cigarettes ay nakumpiska sa mga maritime patrol operations at interagency checkpoints sa Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi mula November 2023 hanggang April ng taong ito. Sinabi ni Sevilla na manual destruction imbes na pagsusunog ang ginawa dahil ang mga hindi otorisadong produkto ng sigarilyo ay mapanganib at dapat itapon ayon sa regulasyon ng kapaligiran. Batay sa tala ng Philippine Statistics Authority o PSA, nagkaroon ng bahagyang pagtaas sa farm gate price ng palay ngayong buwan ng Mayo. Ayon po sa datos ng ahensya, pumalo ito sa 24 pesos and 81 centavos kada kilo o katumbas po yan ng halos 1.2% na monthly increase. Mas mataas ito kung ikukumpara sa naitala noong nakalipas sa taon na 19 pesos and 6 centavos per kilo. Samantala, naitala ang pinakamataas sa farm gate price sa Region 6. Umabot po kasi sa 27 pesos and 76 centavos per kilo ang naging farm gate price sa nasabing panahon. Habang sa Eastern Visayas naman, ang naitalang may pinakamababang farm gate price ng palay na 19 pesos and 56 centavos per kilo. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga Pilipinong marino na sakay ng MV Tudor na inatake kamakailan ng mga rebelding Houthi na ginagawa na ng gobyerno ang lahat ng mga remedyo upang masiguro ang kanilang kaligtasan sa lalong madaling panahon. Idinagdag ni Pangulong Marcos na ang gobyerno ay nakikipagtulungan na ngayon sa UK Maritime Trade Operations at naghahanap na ng mga paraan para ligtas na mailipat ang mga Filipino seafarers sa Djibouti kung saan nagsasagawa ng tulong. Binigyang diin ni Pangulong Marcos na hahanap ng paraan ng gobyerno para maibalik sila sa kanilang bansa. Ilang Pilipinong sakay ng Greek-owned at Liberia-flagged freighter MV Tudor nang salakayin ng mga rebelding Houthi ang kanilang barko habang binabagtas ang Red Sea noong Miyerkules. Sa isang pahayag, kinundena ng Department of Foreign Affairs o DFA ang pag-atake at sinabing gagawin ng gobyerno ng Pilipinas ang lahat ng kinakailangang hakbang upang matiyak ang kaligtasan at kagalingan ng mga Pilipinong crew na sakay. Nanawagan din ng DFA sa mga miyembro ng UN na protektahan ang karapatang pantao ng mga marino. Sa ating mga kasama na Filipino seafarers na nakasakay na yung MV Tutor na binomba at ngayon hindi malaman ang gagawin, meron lahat ng maaaring gawin ay ginagawa na namin. Nagko-coordinate kami sa UK Maritime Trade Operations at naghahanap kami ng paraan para madala kayo muna sa Djibouti. Mula sa Djibouti, gumagawa rin kami ng mga arrangement para makapunta na kayo, makauwi na muna kayo. Kaya patuloy ang aming paghanap ng tulong sa ating mga kaibigan para madala na kayo sa Djibouti. Asahan na ang malaking dagdag sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa pagtaya ng Department of Energy Oil Industry Management Bureau, posibleng tumaas ng 60 hanggang 65 sentimos ang presyo ng kada litro ng gasolina. Piso at 45 hanggang piso at 70 sentimos naman ang asahang magiging dagdag sa presyo kada litro ng diesel. Ang kerosene ay nasa piso at 85 hanggang piso at 95 sentimos ang pwedeng dagdag presyo sa kada litro nito.
Susunod, Estados Unidos at South Korea nagbabala sa pagbisita ni Vladimir Putin sa North Korea. Mga bansa sa G7 Summit magbibigay ng karagdagang pondo sa Ukraine. At bilang ng mga kabataang biktima ng gyera tumaas noong 2023. Mga detalye ng mga balita sa pagbabalik ng Mata ng Agila International. This portion is brought to you by 318 Automart. Inanunsyo ng Philippine Navy na patuloy nilang binabantayan ang dredging at landfill work ng Vietnam sa South China Sea na isinasagawa sa loob ng teritoryong inaangkin ng Pilipinas bilang bahagi ng Kalayaan Island Group. Ayon kay Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore Roy Vincent Trinidad, kumikilos na rin ang Department of Foreign Affairs kaugnay ng isyung ito. Noong nagdaang Enero, formal na nilagdaan ng Philippine Coast Guard at Vietnam Coast Guard ang isang Memorandum of Understanding tungkol sa maritime cooperation. Ang memorandum na ito ay nagtatag ng isang mekanismo para direktang may komunikasyon sa pagitan ng dalawang Coast Guards. Habang patuloy na nagtutunggali ang Pilipinas at China sa teritoryo, nagsasagawa naman ang Vietnam ng mga dredging operations sa mga reefs na okupado nito sa South China Sea. Sa nakalipas na 6 na buwan, mabilis na napalawak ng Vietnam ang kanilang mga outposts sa Spratly Islands at nakalikha ng halos kasing dami ng bilang ng mga bagong lupang naitala sa nakalipas na 2 taon. Nakagawa ang Vietnam ng 280 bagong ektarya ng lupa sa kabuoang 10 features, mataas kumpara sa 162 ektarya na nalikha nito sa unang 11 buwan pa lamang ng 2023 at 137 ektarya noong 2022. Sa kabuuan, nasa humigit kumulang 755 ektarya na ang nabubuo ng Vietnam bunsod ng dredging at landfill activities nito sa mga pinag-aagawang lugar, halos kalahati ng 1,882 ektarya naman ng China. Ang Bar Canada Reef ay napaulat na dumoble ang laki sa sukat na 166 na ektarya mula sa dating 76 na ektarya at nananatiling pinakamalaki pa ring outpost ng Vietnam. Mayroon ding pagpapalawak at konstruksyon sa Discovery Great Reef na may 41 ektarya ng bagong lupa, South Reef na may 21 ektarya, Namiet Island na may 16 at 1 ektarya at Pearson Reef na may 14 na ektarya ng bagong landfill.
Partikular na ang dredging activities sa Pearson ay lumawak mula sa pangunahing outpost na Hilagang Silangan patungo sa mga bagong lugar sa katimugang dulo ng reef na lumilikha ng bagong lupa sa paligid ng mga umiiral na pillbox structures at mas malalawak na mga channels para makadaan ang mga barko. Kasabay ng pinabilis na landfill, sinimulan na rin ng Vietnam ang paunang konstruksyon ng ilang bagong pasilidad sa kanilang mga outposts. Habang lalo namang kapansin-pansin ang pagkakabuo ng isang boat ramp sa Namyet Island at ang pagtatayo ng bagong harbor sa Central Reef. Makikita mga trenches at coastal defense emplacements na karaniwang nasa mga Spratly outposts ng Vietnam sa ilang mga features sa mga nasabing katubigan. Lumitaw rin ang mga temporary helipad sa maraming mga pinalawak na features kabilang ang Discovery Great Reef, Lad Reef, Tennant Reef at South Reef. Samantala, sinabi ng Philippine Coast Guard at Philippine Navy na wala naman silang nakikitang problema sa mga island building activities ng Vietnam. Ayon sa dalawang ahensya, hindi tulad ng China, wala namang alitan sa pagitan ng Vietnam at ng Pilipinas at hindi rin nagsisimula ang Vietnam ng iligal o agresibo at mapanlinlang na mga aksyon laban sa Pilipinas. Noong 1988, nakakuha ang China ng permit mula sa Intergovernmental Oceanographic Commission upang magtayo ng 5 observation posts para sa pagsasagawa ng ocean surveys at isa sa mga pinahihintulutan na observation posts ay nakatakdang ilagay sa rehiyon ng Spratly Islands. Dahil dito, nagkaroon ng sagupaan sa pagitan ng mga puwersang militar ng Beijing at Vietnam nang magpadala ang Hanoi ng kanilang Navy sa lugar upang bantayan ang sitwasyon na nauwi rin sa pag-okupa ng China sa Johnson Reef. Sa kabila ng labanang ito, noong 2011, lumagda ang dalawang bansa ng isang kasunduan na naglalayong pigilan ang alitan tungkol sa South China Sea upang mabigyang prioridad ang pagbuo ng pangmatagalong kooperasyon sa eksplorasyon ng langis at gas sa pinagtatalunang teritoryo. Sa iba pang balita, nagbabala ang Estados Unidos at South Korea kay Russian President Vladimir Putin. Ito ay dahil po sa mga ulat na pagbisita umano si President Putin sa Pyongyang upang palakasin ang ugnayan ng Russia at North Korea. Sinabi ni U.S. Deputy Secretary of State Kurt Campbell sa kanyang counterpart sa South Korea na si Kim Hong-kyun na magdudulot ng karagdagang kaguluhan kung magiging mas malapit ang ugnayang militar ng Pyongyang at Moscow. Samantala, iginiit ng Russia ang karapatan nitong paunlarin ang napakalalim na ugnayan nito sa North Korea. Umuugo ngayon ang mga balitang ililipat umano ni President Putin ang missile at nuclear technology ng Russia sa pangangalaga ni Kim Jong-un, ang leader naman ng North Korea. Pinaniniwalaan ng mga analyst na noong binisita ni President Putin si Kim noong nakaraang Setyembre ay nagkasundo ang dalawa na tutulungan ng Russia ang North Korea sa space program nito. Subalit, kapalit naman ito ay ang pagbibigay umano ng mga armas sa North Korea sa Russia para sa pakikipagdigma nito sa Ukraine. Binigyang diin ng international leaders na labag ito sa mga resolusyon ng United Nations. Tinawag naman ng Moscow na katawa-tawa ang mga ulat na gumagamit ito ng mga armas at bala mula sa North Korea. Nagkasundo ang Group of 7 o G7 countries na magbigay ng $50 billion na pondo para sa Ukraine. Ayon kay Italian Prime Minister Giorgia Meloni, ang pera ay manggagaling sa mga iba't ibang frozen assets ng Russia. Excuse me. Kinumpirma rin ng French President Emmanuel Macron ganap na political agreement na magbibigay sila ng dagdag na financial support sa Ukraine. Kasalukuyang ginaganap ang G7 Summit mula June 13 hanggang 15 sa Apulia, Italy, kung saan ilan sa mga tinalakay nila ay ang mga giyera sa Ukraine at Gaza, gayon ang kahirapan sa Africa, migration, economic security at ang international cooperation laban sa artificial intelligence. Patuloy na nagtatangka na bumuo ng kasunduan para sa isang koalisyon ng African National Congress o ANC ng South Africa na pamahalaan bago bumoto ang parlamento para sa presidente ng bansa sa Biyernes.
Ito ay matapos sabihin ng leader ng Democratic Alliance o DA, ang pangalawang pinakamalaki na partido sa bansa, na sumasang-ayon sila sa isang Government of National Unity o GNU. Si South African President Cyril Ramaphosa na nais muling mahalal para sa ikalawang termino ay nanawagan noong nakaraang linggo sa mga partido na sumali sa GNU ng ANC na partido ng Pangulo. Ayon sa ANC, pabor din ang mga miyembro at malalaking negosyo at international investors sa pakikipag-alyansa nila sa DA. Nakakuha ang DA ng halos 22% ng boto noong halalan. Subalit, maraming Black South Africans na naniniwala na ito ay pabor sa interes ng maliit na white minority sa bansa na tinanggihan naman ng partido. Nawala ng ANC ang kanilang majority sa parlamento noong halalan sa May 29 elections sa kauna-unahang pagkakataon mula noong 1994 sa pagtatapos ng apartheid. May naaresto na ang mga otoridad sa Kuwait sa nangyayaring pagkakasunog ng isang gusali na ikinasawi ng 49 na katao. Ayon kay Kuwaiti Foreign Minister Abdullah Al-Yahya na mayroong 3 katao na ang nakakulong dahil sa suspected manslaughter. Kamakailan lang ay nasunog ang 6 na palapag na gusali kung saan karamihan sa mga nasawi Indian nationals at may 3 pang Filipino. Maraming mga nasugatan rin sa insidente na kasalukuyang nagpapagaling sa ospital. Patuloy na inaalam pa ng mga otoridad ang pinakamotibo ng mga sospek sa nasabing insidente. Ang mga biktima ay kasama sa 11 OFWs na nagtatrabaho sa iisang Kuwaiti construction company na nasa gusaling nasunog. Ayon sa DMW, nananatiling nasa critical na kondisyon ang 2 OFWs na nasa ospital habang 6 na iba pa ay ligtas at hindi nasugatan. Samantala, nakikipag-ugnayan na rin ang mga opisyal sa lahat ng pamilya at kamag-anak ng mga apektadong manggagawa. Inatasan na rin ang kalihim ng OWA at Migrant Workers Office sa Kuwait na makipagtulungan sa pagsisikap ng Embahada ng Pilipinas sa Kuwait para ma-repatriate ang labi ng 3 nasawing kababayan. Tiniyak naman ang kalihim na magbibigay ang pamahalaan ng kinakailangang tulong at suporta para sa OFWs at kanilang mga pamilya alinsunod sa direktiba ng Pangulo. Isang submarine ng United States Navy ang dumating sa Guantanamo Bay, Cuba. Sinasabi ng ilang ulat na ito ay pagpapakita ng puwersa ng Estados Unidos dahil nagtipon-tipon naman ang isang flotilla ng mga warships ng Russia para sa military exercises nito sa Caribbean. Ayon sa U.S. Southern Command, dumating ang USS Helena, isang nuclear-powered fast attack submarine sa mga tubig malapit sa U.S. base sa Cuba noong Huwebes. Ito ay isang araw lamang matapos pumasok sa Havana Bay ang isang frigate ng Russia, isang nuclear-powered submarine, isang oil tanker at isang rescue tug matapos magsagawa ng mga pagsasanay sa Atlantic Ocean. Bahagi ang paghinto na ito ng karaniwang pagbisita sa port ng U.S. submarine habang naglalakbay ito sa rehiyon ng Southern Command. Iba pang mga barko ng U.S. ang sumusubaybay at nagmamonitor sa mga pagsasanay ng Russia. Ayon sa mga opisyal ng Pentagon, hindi nila tinatanggal na banta sa U.S. military drills ng Russia. Gayunpaman, ang mga pagsasanay ay naganap wala pang 2 linggo matapos bigyan ng pahintulot ni U.S. President Joe Biden ang Ukraine na gumamit ng mga armas ng Amerika upang umatake sa loob ng Russia. Pagkatapos ito, iminungkahi ni Russian President Vladimir Putin na maaaring tumugon ang kanyang militar sa pamamagitan ng mga asymmetrical na hakbang sa ibang bahagi ng mundo. Что если кто-то считает возможным поставлять такое оружие в зону боевых действий для нанесения ударов по нашей территории и создания проблем для нас, то почему у нас нет права поставлять наше оружие такого же класса в те регионы мира, где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России? Noong Huwebes, sinabi ng Estados Unidos ng espionage charges ng Russia laban sa isang reporter ng Wall Street Journal ay walang kredibilidad. Narito ang karagdagang detalye mula kay Rosel Feria. Dinala na sa korte ng Moscow prosecutors ang reklamong pang-eespiya laban kay Wall Street Journal reporter Evan Gershkovich. At ayon kay U.S. State Department spokesperson Matthew Miller,
walang kredibilidad ang mga akusasyong ito ng Russia. Ani Miller, ang mga akusasyon laban sa mamamahayag ay pawang kasinungalingan at alam ng Russia na ang mga ito ay hindi totoo. There's absolutely zero credibility to those charges. We have been clear from the start that Evan has done nothing wrong. He should never have been arrested in the first place. Journalism is not a crime. The charges against him are false, and the Russian government knows that they are false. He should be released immediately. And I can tell you that on behalf of the United States government, we will continue to work to bring home Evan Gershkovich and Paul Whelan every day. It's something that we are constantly working on and constantly pursuing. Nananawagan si Miller na dapat na pakawalan agad si Gershkovich. Ang 32 taong gulang na reporter na si Gershkovich ay nasa Lefortovo prison ng Moscow nang mahigit 1 taon na matapos na siya ay arestuhin habang on assignment sa Russia. Siya ang kauna-unahang manunulat mula noong panahon ng Soviet na inaresto ng Moscow kaugnay ng akusasyong pang-espiya. Ang mga akusasyong ito ay itinanggi ng Wall Street Journal at ng pamahalaan ng Estados Unidos. Rosel Feria, mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Bumaba na ang bilang ng illegal migrants na pumapasok sa border ng Estados Unidos mula Mexico. Ito ay mula nang maghigpit si US President Joe Biden sa mga migranteng iligal na pumapasok sa kanilang bansa. Jessica Bautista para sa detalye ng balita. Tinawag na tagumpay ni US Ambassador to Mexico, Ken Salazar, ang pagpapatupad ng executive order ni Pangulong Joe Biden ukol sa asylum seekers na mula sa southern border nito. Ayon kay Salazar, sa kasalukuyan, kulang na sa 3,000 irregular na migrante ang dumarating at ang bilang na ito ay inaasahang bababa pa sa mga susunod na araw. Desde la proclamación del presidente Biden la semana pasada, ya han bajado los números de migrantes irregular llegando a la frontera de Estados Unidos. En este día hoy llegaron abajo de 3,000 que estaban llegando así de manera irregular. Eso se va a seguir. Dagdag pa ni Salazar, kung walang malakas at mahusay na hudikatura, hindi makakausad ang bansa sa maraming isyu kasama na ang seguridad. La meta, yo creo, de todos es de tener un poder judicial que sea fortalecido, que pueda hacer su trabajo muy bien, porque sin un poder judicial bueno, pues no podemos avanzar en muchas de las temas, incluso lo de la seguridad. Noong 1 linggo, ipinatupad din ng Pangulong Biden ang isang executive order na nagpapahinto sa pagtanggap ng mga migranteng ilegal na tumatawid sa tuwing lalampas sa limit kada araw ang bilang ng mga ito. Ang limit kada araw ay 2,500. Jessica Bautista, mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Nangako si US State Secretary Antony Blinken na sisikapin nilang ayusin ang Gaza ceasefire deal. Anya, kahit hindi katanggap-tanggap ang ilang demands ng grupong Hamas, ay maaari pa ring ayusin ang mga loopholes ng ceasefire negotiation. Narito ang report ni Anna Cui. Matapos kumonsulta sa Qatar na mediator din sa usapin ng pagwawakas sa giyera ng Israel at Hamas, ukol sa tugon ng militanteng grupo sa truce plan, sinabi ni Blinken na pwede naman sanang simpleng oo ang isinagot nito. Subalit may pag-asa namang umusad. Hamas has proposed numerous changes to the proposal that was on the table. We discussed those changes last night with Egyptian colleagues and today with the Prime Minister. Some of the changes are workable, some are not. Ayon kay Blinken, kahit may mga puwang, may posibilidad namang punan ang mga ito. Ngunit hindi niya ginarantiya na mapupunan nga ang gaps. Ani Blinken, ang pagsasara ay nakasalalay sa mga partido na umoo sa mga kondisyon. Dagdag pa ni Blinken, nasa Hamas na ang responsibilidad habang ang buong mundo ay nagkakaisa na tapusin na ang 8 buwang giyera. Based on what we've seen and what I've discussed with the Prime Minister and what we've discussed with our Egyptian colleagues, we're determined to try to bridge the gaps. And I believe those gaps are bridgeable. Doesn't mean they will be bridged because, again, it ultimately depends on people saying yes.
Ayon sa isang source na pamilyar sa mga pag-uusap, naghain ng mga pagbabago ang Hamas noong Martes kasama ang ceasefire timeline at ang ganap na pagbawi ng Israeli troops sa Gaza. Samantala, ang planong binalangkas ni Pangulong Biden ay para sa pagbawi ng Israeli troops sa major population centers lamang ng Gaza at ceasefire ng 6 na linggo. Ang 6 na linggong ito ay pwedeng pahabain pa kung kailangan pa ng panahon ng mga negosyador na makahanap ng permanenteng deal. Ani Blinken, prioridad ngayon na maisulong ang truce deal. But in the days ahead, we are going to continue to push on an urgent basis with our partners, with Qatar, with Egypt, to try to close this deal. Because we know it's in the interests of Israelis, Palestinians, the region, indeed, the entire world. Hindi binanggit ni Blinken ang detalye ng demands ng Hamas. Ngunit binigyan diin niya na sinusuportahan ng Israel ang ceasefire. Ito ay sa kabila ng hindi formal na pag-endorso ni Prime Minister Benjamin Netanyahu dito at sa pagtutol ng mga miyembro ng kanan sa gobyerno ng Israel. Anakwi, mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Ayon sa isang United Nations report, ang karahasan laban sa mga kabataang naninirahan sa gitna ng armadong labanan o children in armed conflict ay umabot na umano sa nakababahalang level nitong 2023. Narito po ang detalye mula kay Bruce Balmeo. Batay sa taunang report ng United Nations na Children in Armed Conflict, sinasabing kapwa ang Sudanese Army at ang kalaban nitong Rapid Support Forces ay nasa blacklist dahil sa pagpatay at panlulumpo ng mga bata at sa pag-atake sa mga paaralan at pagamutan. Kasama rin sa blacklist ang Hamas at ang armed wing ng Palestinian Islamic Jihad dahil sa pag-atake nito sa Israel noong 7 ng Oktubre. Ayon kay Virginia Gamba ng UN, higit sa 20% ang naidagdag sa karahasan sa kabataan kumpara sa mga nakaraang taon. In 2023, violence against children in armed conflict reached extreme levels, with a shocking 21% increase in grave violations vis-à-vis prior years. Utilizing the monitoring and reporting mechanism and its approved guidelines, UN personnel verified 32,990 grave violations against children in 25 CAC situations and 1 regional arrangement covering the Lake Chad Basin region. The highest numbers of grave violations during 2023 were first and foremost the killing and maiming of 11,649 children. Second, the recruitment and use of 8,655 children. And thirdly, the abduction of 4,356 children. Ayon sa isa pang opisyal ng UN, kailanman ay hindi sila nakapagtala ng ganito karaming karahasan laban sa kabataan gaya noong isang taon. Dagdag pa ni Gamba, kalahati sa mga paglabag ay gawa ng armadong mga grupo at ang iba naman ay gawa ng state actors na nakikipaglaban at ng mga bomba at improvised explosive devices. Ipinaliwanag ni Gamba na kahit ano pa ang sitwasyon, ang bata ay bata kahit pa sila ay ang mismong nakikipaglaban. Ultimately, as I have said before, a child is a child is a child, even when they are perpetrators of violence. For this reason, any killing, maiming, or detention of children, regardless of the circumstances, will be recorded as such in the CAC report. Bruce Balmeo, mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Susunod, sunog sumiklab sa isang oil refinery sa Iraq. Recall AI feature, iuurong ang release date. At 3 miyembro ng EXO kinasuhan ng dati nilang ahensya. Iba pang mga detalye ng balita sa pagbabalik ng Mata ng Agila International.
Expose! Mga residente ng isang subdivision sa Rodriguez, Rizal na lagi na lamang problemado ang supply ng kanilang kuryente. Nagparesponde na. Hindi makatao yung pagsingil nyo ng kuryente. Exclusive! Dating probinsyana, ngayon matagumpay na Manilenya. Nagbalik ng tulong sa mga estudyante ng kanyang dating paaralan. Viral ngayon, batang walang magulang sa mismong araw ng kanyang graduation, may special na award na natanggap. Kaya itong mga batang ito, kahit sabi ko nga, kahit walang baon, kahit walang pamasahe, pasok kayo kung kakayanin nyo. Wala akong may pamamana sa kanila kung di yun. Pag-aaral na. Sabado, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi, ito ang Responde, Mata ng Mamamayan. Let's get together, Sunday 25, Sunday 25. This portion is brought to you by North Luzon Express Terminal. Nagbabalik ang mata ng Agila International sa pagpapatuloy ng ating mga balita ngayong gabi. Isang nakamamatay na bacterial infection ang kumakalat ngayon sa pinakapopuladong lungsod ng Canada, ang Toronto. Bagamat ang kadalasang biktima nito ay mga batang edad 5 pababa, kahit sino po umano ay posibleng mahawa rito. Alamin natin mula kay Cherry Recolizado kung ano ang panawagan ng health officials doon upang maingatan ang mga residente. Ayon sa Toronto Public Health, ang kaso ng invasive meningococcal disease o IMD ay tumataas sa lungsod ng Toronto. 13 kaso na ang naitala ngayong taon lamang. Anya, ito ay mas madami sa kabuoang bilang ng mga kasong naitala sa nakalipas na 20 taon. 2 sa nasabing 13 kaso ay nauuwi sa pagkamatay. Ang IMD ay isang bacterial infection na mabilis kumalat at nakamamatay. Kahit sino ay pwedeng magkaroon ng IMD, ngunit ito ay madalas makita sa mga batang edad 5 at pababa, pati na rin sa kabataang walang bakuna. Ang mga pangunahing sintomas nito ay lagnat, sakit ng katawan at kasukasuan, sakit ng ulo, paninigas ng leeg at pagiging sensitibo sa liwanag. Nirerekomenda ng Toronto Public Health na magpabakuna bago mag-travel. Maaaring magkaroon ng outbreak sa isang mass gathering, mga tirahan na masikip at maliit na espasyo, pag-share ng mga pagkain, inumin at musical instruments. Maaaring maging IMD carrier ang isang tao nang hindi nila nalalaman. Cherry Recolizado, Toronto, Ontario, para sa Net25 News. Sa Peru noong 2023, higit sa 3,000 tao ang namatay dahil sa aksidente sa daan. Sinasabing 70% ng mga aksidenteng ito ay dahil sa pagkakamali ng tao. Narito ang report ni Pearl Rogacion. 3,130 na mga tao ang namatay sa Peru dahil sa aksidente sa daanong nakaraang taon. At ngayong 2024, halos 1,000 na ang namamatay sa parehong dahilan. Ayon sa data, isinisisi ang mga aksidente kadalasan sa pagkakamali ng tao tulad ng kawalan ng kakayahan ng driver o dahil rin sa pagod. At sa pinakahuling aksidenteng naganap kamakailan, dinitalya ni Ombudsman Weber Joseph Vega Mendoza ang bilang ng mga nasawi at nasaktan. Sí, al momento, 13 fallecidos rescatados, hay 3 cuerpos por rescatar, 17 heridos, 16 se encuentran en el Hospital Regional de Ayacucho y un paciente en el Hospital de Apoyo Jesús Nazareno. Sinabi ni Mayor Marshall Villanueva ng Sorochuco na tumaob ang bus at napadausdos sa bangin na ikinamatay ng 25 tao. Real es que ha dado vuelta y se ha ido directo, ¿no? Y hay justamente ya 25 muertos, hay heridos. Ayon sa tagapagsalita ng Sutran, higit sa 80% ng mga aksidente ay dahil sa pagkakamali ng tao. Idagdag pa ang ibang sanhi tulad ng masamang panahon, lagay ng sasakyan at lagay ng daan. Si bien es cierto, hay factores contributivos.
por ejemplo, el tema climatológico, el estado de un vehículo, el estado de una vía, pero es predominante y determinante el factor humano como una de las causas y está determinada, de acuerdo a las estadísticas, en un orden del 80 a 85%. Ayon naman sa mga driver, labis na oras ng pagtatrabaho ang sanhi ng kanilang pagkapagod. Kadalas ay wala silang pahinga sa loob ng isang buong araw. Dahil sa kakulangan ng tulog at pahinga, sinasabing nahihilo ang mga driver at ang iba'y napipikit habang nagmamaneho. Pearl Rogacion, mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Samantala, lubog po sa baha ang kalsada sa Moscow dahil sa malakas at walang tigil na pagbuhos ng ulan sa Russia. Makikita po sa video ang mga stranded na sasakyan sa kalsada doon dahil sa mataas na level ng tubig. Ayon sa mga residente, hanggang baywang na ang taas ng baha. Dati nang nag-anunsyo ang Weather Bureau ng bansa sa orange weather warning sa pag-ulan at yellow alert naman para sa thunderstorm sa syudad. Ayon sa lokal na ulat, nakapagtala ng katumbas sa isang buwan na higit na pagbuhos ng ulan ang mga weather forecasters, or that's 162% ng monthly precipitation. Labing-apat na bumbero ang sugatan dahil sa isang malaking sunog sa isang oil refinery sa Iraqi Kurdistan. Ang sunog ay tumagal ng halos 20 oras. Nagbabalik si Pearl Rogacion para sa report. Nagsimula ang apoy sa isang malaking tangke ng krudo sa isang refinery noong gabi ng Miyerkules. Kumalat ito sa pangalawang refinery sa isang kalsada sa timog kanluran ng Arbil. Makapal na ulap ng itim na usok at bola ng kulay kahel na apoy ang umakyat sa himpapawid sa tapat ng pasilidad. Hindi pa malinaw ang sanhi ng sunog. Ayon sa ahensya, ang sunog ay nasa 100% ng kontrolado. Wala nang panganib sa mga paligid ng refinery. Sinabi ni Arbil Governor Omed Koshnau na ang pangunahing tangke ng imbakan na naapektuhan ay naglalaman ng mahigit sa 5,000 tonelada ng krudo at tinatayang nagkakahalaga ng $8 million. Sinabi ng Arbil Civil Defense na 4 na tangke ng krudo at 3 fire truck ang natusta. Ang Iraq ay isa sa pinakamalaking producer ng langis sa mundo at ang kita sa krudo ay 70% ng kanilang budget revenues. Pearl Rogacion, mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Nagbabala ang China na ang mga ipapato na bagong taripa ng European Union sa pag-import ng Chinese electric vehicles ay makakasama sa interes ng Europa. Ayon sa media sources, mula sa 10% duty ay tataas ang 25% duty ang taripa sa pag-i-import ng electric vehicles na galing sa China. Sinabi ng Chinese Foreign Ministry spokesperson Li Jian na ang mga karagdagang taripa ay isang uri ng protectionism ng Europe bloc. 这起反补贴调查是典型的保护主义。欧方以此为由，对自中国进口的电动汽车加征关税，违背市场经济原则和国际贸易规则，损害中欧经贸合作和全球汽车产供链的稳定，最终也会损害欧洲自身的利益。 Sa kabila ng matinding kompetensya ng Apple sa iba pang mga tech firms ay ilulunsad nito ang ilang quality of life updates sa iOS at iPad devices nito. Isa na rito ang bagong tap-to-cash feature sa mga gumagamit ng iPhone. Darating ang naturang update sa iOS 18 kung saan hindi na kailangang magbigay ng personal details ang mga users para tumanggap ng pera gamit ang kanilang device. Paliwanag ng Apple, hawig ito sa tap-to-pay concept na una nang ginamit ng mga merchants. Mula sa update na ito ay lulunsad din ng Apple ang iba't ibang redeemable rewards at access installments mula sa mga eligible na credit to debit cards na may Apple Pay.
Samantala, matapos ang 14 na taon ay magkakaroon na rin ng calculator application ng iPad. Inanunsyo ng Apple sa WWDC 2024 ang app na ito na tinawag na Math Notes. Ayon sa Apple, ang bagong application na ito ay similar sa isang calculator sa iOS device pero suportado ito ng Apple Pencil. Mula dito, nagpapahayag ang Apple na posibleng magkaroon ng dagdag na default apps ang mga devices nito sa mga susunod na taon. Nag-anunsyo ang Microsoft na iuurong muna ang release date ng Recall AI feature nito dahil sa security concerns. Kasunod ito na nag-i-issue ng mga netizen sa posibilidad na pagsimulan ito ng pantitik-tik o espionage sa privacy. Ayon sa tech giant, kaya ng Recall AI feature na matrack ang web browsing ng user kasama ang voice chat para makagawa ng history archive sa computer. Layo nitong ma-access ng user ang naturang history na madali kahit ilang buwan na ang lumipas. Sa isang blog ng Microsoft, tinukoy dito na available ang Recall feature para sa isang preview sa miyembro ng Windows Insider program. At nagpapagaling na ang vocalist ng American pop band na Lainey na si Paul Klein. Ito ay matapos niyang mabangga ng kotse pauwi galing sa gym. Inanunsyo ni Paul Klein na ihihinto muna pansamantala ng kanilang grupo ang mga concert na gaganapin sa Australia and New Zealand. Kasunod ito na suhestyon ng kanyang doktor na magpagaling para mabilis itong makarecover nang walang anumang problema. Nangyari po ang aksidente Huwebes ng gabi noong nakaraang linggo kung kailan ay nagising na lamang siyang nakahiga papasok sa ambulansya. Ayon sa singer, maayos na ang kanyang mga vital signs, nakakapaglakad na at nakakagalaw na rin siya kahit papaano. Humingi rin siya ng pangunawa sa mga tao na nakabili na ng tickets at tiniyak niya na maglalabas sila ng bagong detalye para sa oras at araw ng mga concerts. Samantala, nakatakda naman bumalik ang grupo sa Pilipinas para sa kanilang concert na gaganapin sa October. Binasag na ng American singer at actress na si Ariana Grande ang kanyang pananahimik sa naging karanasan niya noon sa Nickelodeon. Ito ay matapos lumabas ang ilang reklamo ng karahasan. Nagsimula ito nang lumabas ang testimonya ng ilan sa mga batang o mga dating batang aktor at aktres na kabilang ngayon sa dokumentaryong Quiet on the Set, The Dark Side of Kids TV. Ayon sa kanila ay hindi ligtas ang lugar dahil sa mga hindi magandang pangyayari kung saan nakararanas sila ng sexual harassment. Mapapansin din sa dokumentaryo na ginawang katatawanan ng head producer na si Dan Schneider ang ilang eksena na kakakitaan ng sexual na pang-aabuso. Binigyang diin ni Ariana na dapat bigyang pansin ang kaligtasan ng mga batang artista na nagtatrabaho ngayon sa industriya. Samantala, natutuwa naman siya sa ilang aksyon na ginagawa ng lipunan sa kasalukuyan laban sa mga ganitong uri ng maling gawain. Kinasuhan naman ng SM Entertainment ang 3 miyembro ng K-pop boy group na EXO na sina Chen, Baekhyun at Xiumin dahil sa hindi mapagkasundo ang kontrata. Humaharap ngayon ang 3 sa kasong demand of performance kung saan ay dapat magbayad ang mga ito ng 10% royalty fee para sa nakalipas ng 2 buwan. Ayon pa sa kanila ay noong nakaraang taon pa nakapagkasunduan ng 2 partido ang pagbabayad ng royalty fee, subalit hindi tumupad sa usapan ang 3. Dagdag pa rito ay sinabi nila na hindi nila hahayaan ang pagpapatuloy ng mga ganitong aksyon na siya matibay na katunayan ng paglabag sa kontrata. Samantala, noong nakaraang taon ay kinumpirma ni Chen, Baekhyun at Xiumin ang kanilang pagnanais na tapusin ang exclusive contract sa kumpanya. Kasunod nito ang hindi makatarungang kondisyon sa nilalaman ng kontrata mula sa kita ng kanilang mga solo activities. Nakabalik na ang mga endangered wild horses sa Kazakhstan. Ito ay matapos ang 2 taong paghihintay. Inilipad ang mga 7 kabayo mula Europa patungong sentro ng Asya noong unang linggo ng June sa Prague Zoo. Ayon pa sa mga mananaliksik ay 2 linggo nang nasa maayos na kalagayan ng mga kabayo.
Kinikilala ang matagumpay na operasyon ng pagbabalik sa mga kabayo na magandang balita dahil ito ay nabibilang sa huling uri ng Przewalski wild horse sa buong mundo. Nagmula naman ang mga ito sa Central Asia, kung saan ang ilan sa mga ito ay dinala sa Europa at North America noong 19th at 20th century para pag-aralan. At nagbabalik na po ngayon sa spotlight ang Canadian singer na si Celine Dion matapos itong magpagaling mula sa kondisyon na stiff person syndrome. Masayang ibinahagi ng security man ni Celine na muli niya itong narinig na kumanta sa kanyang hotel suite sa Las Vegas, USA. Dagdag pa niya ay natutuwa ang mga fans sa singer na nababahala sa posibilidad na hindi na ito makakaawit dahil sa kondisyon. Ayon sa inilabas na post ni Celine noong December 2022 ay malungkot niyang ibinalita na matagal na siyang nakikipaglaban sa kanyang sakit. Tinatawag naman na stiff person syndrome ang kanyang kondisyon na may kinalaman sa neurological na aspeto ng katawan. Samantala, matapos niyang magpakonsulta, ay mas naintindihan niya umano kung paano aalagaan ang sarili. Bukod po dito ay isusulong din niya ang pagbibigay ng pondo para sa mga taong nakikipaglaban sa parehong kondisyon. Nako, Ricky, alam mo sa pagka-excited ko kanina, ito ay mag-i-area ko ng konting erratum. Nasabi ko na 2 taon, imbis na 200 taong naghihintay na maibalik yung mga kabayo sa Central Asia, sa Kazakhstan. Pero yan, the important ang thing laki kasi is ng difference sa 200, ang tagal na paghihintay nun. At baka po isipin nyo na itong mga kabayong to ay nabubuhay ng 200 taon. Hindi po, yan po ay ilang salinlahi. Naks, napakalalim na Tagalog, sino pa nakakaalam. Mga generation na yan ng mga kabayo na tinatawag na Przewalski, ayun. So 200 years ang hintay para maibalik sila. Na-excite ka lang talaga. Na-excite ako kasi alam mo naman, animal lover ako. Diba? At ikaw rin. At syempre, ang pagbabalik, di ba, ang Celine Dion, ako, kabataan din natin, Nina, no? Naman. Ano bang may natatandaan ka bang kanta ni Celine Dion? Ay, nako, My Heart Will Go Of On. course. Ayan yung natin, kasagsagan ni Celine Dion. And talaga, happy to hear that her singing will go on. Ako, excited, I'm sure. May sample ka pa dyan, total naman. Nako, eto. Friday na ngayon. Saka 10:25. Starkada, Direk Eric, nandito po kami ni Nina. Pwede bang tulain ko na lang para mas kasi narinig mo kanina, di ba yung boses ko, parang umurong siya. Akala ko naman bumabuelo ka lang. Gusto para ko ngayon sana. sa ating, dahil nangako tayo, nakakanta tayo. Oo nga. Pero pwede hindi naman bang tayo nangako kung kailan. So magpa-practice po ulit kami. Bigyan nyo kami ng konting panahon para makapag-ensayo, para yung pag-deliver natin sa araw na itinakda ay mahusay. At saka para ka-level naman natin sa Celine Dion. Diba? Diba, grabe na yun. Sabayan na natin yung pagbabalik niya, hindi kaya Pwede, sa kanyang karera ng tayo. pagkanta. Abangan niyo po ang susunod naman na theme song ng Mata ng Agila International. At kami po mismo ni Nina. Tama. Hopefully ay kakanta. Ano ba yan? Saka na natin i-decide kung sinong melody at sinong second voice. Sige, siguro Ganyan. ako, feeling ko alto ako. Ay, gusto ko. Sige, ako bahala sa pero falsetto lang patatawarin. Huwag na acapella. Oo. Ayan. Naku, kami po ay nagbibigay lang ng konting kasiyahan sa inyo dahil akalain nyo, Biyernes na naman, Nina. Biyernes na naman po. At syempre, it means happy weekend po sa inyong lahat. And tandaan, mula Lunes hanggang Biyernes, narito po kami para maghatid ng balita sa amang dako ng mundo. Muli ako po, si Ricky Matay, bumabati ng happy weekend, everybody. At syempre, bumabati rin naman ako ng happy weekend sa inyo pong lahat. Ingat po tayo ngayong weekend. Ako po si Nina Richie Alagaw Flores at ito ang Mata ng Agila International. Para sa balitang nangyari sa iba't ibang panig ng mundo, punta naman tayo kay Alma Angeles para sa Net 25 World News. Take it away, Alma. Thank you, Nina and Ricky. Good evening, everyone. I'm Alma Angeles here, bringing you the top stories on Net 25 World News. First up, China takes center stage at the ongoing G7 summit. Leaders are expected to address areas of concern regarding China's economic and foreign policies. A coordinated approach is likely, potentially including economic measures and diplomatic efforts.
And the Philippines is stepping up patrols in the South China Sea following China's new rule allowing detention of foreigners for alleged trespassing without trial. We'll hear from Philippine-China relations expert Lucio Blanco Pitlo III to analyze their approach. Central and southern Chile are reeling from heavy rains. One person is confirmed dead and hundreds of homes are damaged. The government declaring a state of catastrophe in 5 regions as the crews assess the devastation. Russian President Vladimir Putin slams the freezing of Russian assets abroad as theft, warning of repercussions. A new video captures the destructive force of recent floods in Spain. Roads are transformed into raging rivers, with cars swept away by the powerful currents. China is a key focus of the ongoing G7 summit, with discussions likely to touch on various areas of concern. Leaders from the G7 nations have expressed a number of issues with China's economic and foreign policies. The focus seems to be on a coordinated approach to address these concerns, potentially including economic measures and diplomatic efforts. The EU hit Chinese EVs with 17.7% to 38% tariffs, targeting BYD, SAIC, and Geely. Executive Vice President Valdis Dombrovskis presented to the College the provisional results of the ongoing investigation into the battery electric vehicles value chain in China. In particular, this value chain benefits from unfair subsidiarization, which is causing a threat of economic injury to EU battery electric vehicles producers. The Commission has reached out to the Chinese authorities to discuss these findings and explore possible ways for resolving the issues identified. The Commission has also pre-disclosed today the level of provisional countervailing duties it would impose on imports of battery electric vehicles from China. And this aims to counter their growing market share, which is 1% in 2019 to 8% now, driven by lower prices. China calls it protectionism and threatens retaliation, while the US's 100% tariff suggests a united Western front. 欧方的做法涉嫌违反世贸组织规则，是赤裸裸的贸易保护主义行为。中方保留向世贸组织提起诉讼的权利，并将采取一切必要措施，坚定捍卫中国企业合法权益。 I would like to stress that the anti-subsidy probe is typical protectionism. The EU levying additional tariffs on EVs imported from China violates market economy principles and international trade rules, disrupts China-EU economic and trade cooperation and global automotive, industrial and supply chains, and will eventually undermine Europe's own interests. We noted that political figures and business representatives in multiple European countries recently stated their opposition to the European Commission's probe and said that imposing more tariffs on Chinese EVs to protect the European industry would be a wrong approach. Protectionism has no future, and open cooperation is the right way forward. New restrictions target not just U.S.-made chips, but also on those made using American technology, such as the patented gate-all-around GAA technology. Blocking exports of anything made with this technology would deal another blow to China's chip sector. China is caught in the crossfire of U.S. sanctions on Russia. The U.S. accuses China of aiding Russia's invasion
efforts by supplying key materials. Dozens of Chinese firms were sanctioned yesterday, and this aims to pressure China and likely seeks backing from European allies at the G7 summit. The U.S. and Canada have also addressed human rights concerns in Tibet through recent legislative actions. The U.S. Congress passed a bill encouraging dialogue between China and the Dalai Lama, while the Canadian Parliament passed a motion supporting Tibetan rights. These moves come alongside economic measures targeting China's electric vehicles, advanced chip sector, and its support for Russia. The overall impact of this multi-pronged approach on China's policies remains to be seen. The Philippines has ramped up patrols in the disputed South China Sea in response to a new Chinese regulation allowing its Coast Guard to detain foreigners for up to 60 days without trial for alleged trespassing. And this regulation, effective this Saturday, further inflames tensions in the strategically and economically vital waterway. Now, Philippine President Ferdinand Marcos Jr. previously voiced concerns, calling the new rules an escalation and warning that any Filipino citizen's death due to a willful act could be considered an act of war. Philippine fishermen worried about potential detention under the new rules expressed their fears as well to local media this week. However, many have limited options as their livelihoods rely on fishing in these contested waters. China's Foreign Ministry spokesperson Mao Ning claims the regulations aim to standardize law enforcement procedures and maintain order at sea. And she further stated that anyone following the rules has no need for concern. Meanwhile, the Philippines has increased patrols in response, with Navy spokesperson Roy Vincent Trinidad for the West Philippine Sea confirming they're also working with partners and allies to address the situation. And the situation in the West Philippine Sea has grown increasingly tense in recent times. China's actions appear to be growing bolder, raising concerns about the future of the region. Now, to understand the complexities of this issue and the Philippines' approach, we're joined today by a renowned expert, Lucio Blanco Pitlo III, a prominent figure in the Philippines regarding the West Philippine Sea dispute, graciously agreeing to an interview tonight. And he's the president of the Philippine Association for Chinese Studies and a research fellow at the Asia-Pacific Pathways to Progress Foundation. With his knowledge and expertise, we hope to shed light on the Philippines' approach to dealing with China's pressure in the disputed waters. Welcome to the program, sir. We're honored to have you with us today. Thank you, Alma, for having me. Thank you, sir. Thank you very much, and welcome again to the program. I recently read your article titled How the Philippines Deals with China's Pressure in the West Philippine Sea. And I found it incredibly informative. Particularly interesting was your point about the Philippines' approach of leveraging international law and rallying support for the 2016 arbitration award. We'll be interested to hear your thoughts on how the Philippines can further garner this backing. So certainly this is a long-drawn struggle. And at the same time, we recognize that the South China Sea issue or the West Philippine Sea issue is also a multilateral thing. So it's not only between the Philippines and China, but also other coastal states or fellow ASEAN members like Vietnam, Indonesia, Malaysia, and Brunei also have, of course, claims in these waters. So for the Philippines, the country employs a mix of legal, diplomatic, security, as well as communication tools in order to respond to China's pressure in the West Philippine Sea. So the Philippines thinks that, China being big, the Philippines are relatively smaller compared to its big neighbor to the north. It has to maximize the weapons of the weak, right? So this includes resort to international law, which the country did when it filed a case in 2013 and won an overwhelmingly positive award in 2016, as well as, of course, re-energizing alliances with the U.S., as well as with other partners like Japan, countries in Europe, as well as Australia and Korea. And so these are some of the steps being taken by the Philippines to try to defend its maritime interests, which continue
is continuously under challenge by China's incursions in its exclusive economic zone in the West Philippine Sea. You also said in your article that last year the Philippines also adopted a transparency approach to expose China's activities in the West Philippine Sea. Now, this strategy of using media to shed light on China's action seems crucial. Can you elaborate on the effectiveness of this approach and potential challenges it might face? So certainly that approach to insert local and foreign media in Philippine activities in the West Philippine Sea to document Chinese interference, Chinese disruption of Philippine marine economic activities like fishing, and of course exploring potential oil and gas resources, as well as of course routine sovereign activities like rotating troops in administered outposts of the country in the Calayan Island groups or in the Spratlys, as well as providing supplies to troops, notably in the marooned ship of BRP Sierra Madre in Ayungin or Second Tomasho. So the presence of the media was there to try to make sure that Chinese actions that used to be in the gray zone, very less known, especially for international audiences, are now being broadcasted, being live streamed. So the idea is to try to put to notice China's activities, try to garner international sympathy and support for the country, impose reputational cost in China. But I think this approach also is, of course, under stress because it seems that the objective of trying to deter China and to dissuade it from doing its activities in the South China Sea, continuously challenging that of the Philippines. We hadn't seen a significant shift in China's behavior. Quite the contrary, we have seen Beijing double down. So they, of course, intensified their presence in the West Philippine Sea. And so we have gone into this series of untoward sea incidents, from the employment of placers, dangerous collisions. We have also seen the employment of water cannons against civilian supply ships, as well as the Philippine government vessels, notably that of the Philippine Coast Guard, also that of the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, while the Balikatan exercises was underway. So certainly China is challenging Philippine efforts to, of course, put a spot on its gray zone activities in the West Philippine Sea. And so I think that this assertive transparency or transparency approach also have to be reviewed. And of course, in light of these developments, and see whether there's value in calibrating and of course, at the same time, exploring other options that may also be of help in trying to change the behavior of China in these choppy waters. Now, you also highlighted the recent Balikatan exercises involving the U.S., Philippines, and France. Now, how do these joint military exercises contribute to the Philippine strategy in the West Philippine Sea? Are there any concerns about potential regional reactions? So certainly, this is part of the security component of the Philippines' strategy in the West Philippine Sea, trying to expand, deepen alliances with the U.S. and also with other partners, like in this case France, but also with Japan. The Philippines and Japan are under talks for a reciprocal access agreement. So this would mean that Japan soon may be able to have access to agreed defined locations in the Philippines like that of the U.S. So when Philippines and U.S. expanded the strategic footprint of America last year, 4 new EDCA sites were added. And of course, these areas also overlap with the exercise theaters in this year's Balikatan exercises.
in Northern Luzon, Western Luzon, and in Palawan. So the choice of the areas where the Balikatan exercises were held signify, of course, the Philippine interest to try to strengthen its presence, of course, signal to Beijing its resolve that it would work alongside allies and partners to try to deter, to try to discourage Chinese activities in the West Philippine Sea. And of course, this Balikatan exercises is very important for increasing the readiness of Philippine troops and also the interoperability of Philippines with other allies, so that in the event of regional contingencies, then Philippine troops or Philippine Coast Guard will be able to seamlessly work with ally and partner nations. Now, the situation in the West Philippine Sea remains quite complex. And in your expert opinion, what are some potential scenarios for how this dispute might develop in the coming years? So certainly we have seen, of course, fiery rhetoric from both sides. And at the same time, of course, the string of untoward sea incidents piling up. The Philippines, of course, have also lodged diplomatic protests, expanded its alliance with the U.S. And at the same time, of course, we recognize the risk of further accidents. The injuries to sailors in the last couple of months during the resupply to Ayungin Shoal. And then, of course, also the damage to property because Coast Guard and BFAR ships were subjected to high-pressure water cannons by vessels of the Chinese Coast Guard. So there's concern that a fatality, as of course raised by President Marcos during his speech before the Shangri-La Dialogue in Singapore. He described these developments as worrisome, and in response to a question during the open forum, he said that the killing, a fatality of a Filipino by a willful act in this, of course, contested waters is near an act of war. And so I think it is a very strong remark, and it signifies the degree of which the Philippines is concerned, seriously concerned about what is going on in these waters. And of course, the other countries, coastal states also of the South China Sea, are also alarmed by, of course, these developments, these incidents. And of course, tomorrow will be the start of the announced enforcement of a new rule, municipal law of China, that empowers their China Coast Guard to arrest and detain what they considered as trespassers in waters that they claim. So this may likely include waters belonging to the Philippine Exclusive Economic Zone, west of Luzon and west of Palawan in the West Philippine Sea. So of course, for local fisher folk who go to these areas to access these rich traditional fishing grounds for their livelihood, it's a source of concern. And in response to that, as reported earlier, Philippines had deployed more assets, ships, to be able to patrol these areas, to maybe provide assurance and support to our fishermen who operate in these areas, to ensure that they will be able to continue to peaceably do about with their fishing, not worrying about potential adverse consequences with this new announced measure from China. Now, beyond the specific actions outlined in your article, what other strategies could the Philippines consider to strengthen its position in the West Philippine Sea? So certainly the deterrence and defense aspect are already there, but I think the diplomacy and dialogue also has to be upped in terms of the West Philippine Sea. Of course, other coastal states also employ various strategies to deal with China. The biggest claimant, the biggest neighbor,
and also the largest trade partner for the whole region of Southeast Asia. And so it's important for the Philippines to maintain robust economic relations with Beijing, but at the same time send a strong signal that it would undertake necessary measures to defend its maritime interests, but leaving the door open for dialogue, but on the basis of course, international law, and of course, the desire to maintain peace and stability that benefits everyone in the region. That's it. All right. Thank you very much, sir. We truly appreciate your expertise and valuable insights on the West Philippine Sea. Mr. Petley, thank you. Thank you for sharing your knowledge with our audience. Thank you very much, sir. Thank you, ma'am. Coming up next, Central and southern Chile are reeling from heavy rains. One person is confirmed dead and hundreds of homes are damaged. The government declaring a state of catastrophe in 5 regions as crews assess the devastation. New video captured the destructive force of recent floods in Spain. Roads are transformed into raging rivers with cars swept away by the powerful currents. That and more when we come back. Hindi sila nagdadalawang isip dahil mahal nila ang trabaho nila, alam nilang yun ang trabaho nila. So lahat ng klase ng sakripisyo, actually hindi lang sila ang nagsasakripisyo, pati mga pamilya nila. Nasa Heroes Ward ay yung mga pasyente, mga sundalo na mga nagkaroon ng injury na battle-related o nakuha nila sa gera. May mga iba rin naman na kahit habang kine-carry out pa lang nila yung preparation or mga clearing operations pagkatapos ng bago at pagkatapos ng gera, considered pa rin naman na battle casualties. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25. Welcome back. Heavy rains and flooding have caused devastation in Sikkim, India. Officials reporting at least 6 people killed, 5 others missing in the northeastern state. Monsoon rains triggered flash floods and landslides in remote areas. Now, floodwaters from the Tista River damaged roads and bridges, leaving over 1,500 people stranded. Rescue efforts are underway, but damaged communication networks are making it difficult to reach all affected areas. The Sikkim government is providing support to the victims and their families. Heavy rains battered south and central Chile on Thursday, killing 1 person and causing damage to hundreds of homes as authorities declared a state of catastrophe in the 5 regions of the South American country. A person died in the southern city of Linares when a street lamp post fell after hours-long downpours and strong winds. The SENAPRED Disaster Response Service said Chile's weather service issued the highest level of alarm, covering some 14 million of the 20 million people living in 6 of the country's 16 regions. But this was later lifted as authorities said 80% of the storm had passed and was headed for neighboring Argentina. Prior to the arrival of the floodwaters, Chile's central region had battled severe drought for 15 years. Now, Nilawe, some 600 kilometers south of the capital Santiago, has been hard hit as the Linawe and Las Ranas rivers overflowed after the area received 13.7 inches of rain in just hours, more than in 2023 as a whole. Some 2,000 houses in the area were damaged. President Gabriel Boric, in a message from Sweden, where he was on an official visit, warned that the rains will continue very strongly as he announced the first death. Interior Minister Carolina Toja, before boarding a plane to visit the affected area, said a state of catastrophe had been declared in 5 regions to expedite the deployment of resources.
Now, new video has come to light showcasing the destructive power of recent floods in Spain. The footage depicts roads transformed into raging rivers with cars swept away by the powerful currents. While parts of the eastern Mediterranean baked under an early heat wave, Storm Tamara unleashed its fury on Spain's Costa Blanca region and the island of Mallorca, forcing local authorities to declare states of emergency. These popular tourist destinations, especially for British travelers, saw their sunny vacation dreams turn into a watery nightmare. Heavy rain disrupted travel plans, with reports of Mallorca's Palma Airport runway flooded and over 100 flights grounded. Shocking footage emerged from Murcia as well, where relentless downpours turned city streets into churning waterways. Cars were nearly submerged and debris was carried away by the surging waters. The U.S. and Ukraine have entered into a 10-year bilateral security agreement, finalized during the G7 summit in Italy. Take a look. The United States is going to help ensure that Ukraine can do both, not by sending American troops to fight Ukraine, but by providing weapons and ammunition, expanding intelligence sharing, continuing to train brave Ukrainian troops at bases in Europe and the United States. Ukrainian President Volodymyr Zelensky stated that the pact aims to safeguard not only Ukraine, but also the global community from Russian aggression. Additionally, G7 leaders supported a multi-billion-dollar initiative to utilize frozen Russian assets for bolstering Ukraine's defenses and funding reconstruction efforts. The U.S.-Ukraine deal is similar to one that the U.S. has with its close Middle Eastern ally Israel. And there are still unanswered questions about the financial aid package for Ukraine. Finance ministers need to iron out the details, like which banks will handle the loans, while individual countries will borrow the money. Ukraine will be on the hook for repaying it eventually. Exactly when those repayments are due and other specifics are still unclear. Another wrinkle, what happens if sanctions on Russia are lifted? If Russia gets its frozen assets back, the countries lending money to Ukraine might have to foot the bill themselves using their own national budgets. Meanwhile, Russian President Vladimir Putin today branded as theft the freezing of Russian assets abroad, warning that the move would not go unpunished. President Putin said Western countries were trying to come up with some kind of legal basis for the freezes, but, quote, despite all the trickery, theft is still theft and will not go unpunished, unquote. Secretary of State Antony Blinken expressed cautious optimism about a Gaza ceasefire deal after consulting with mediators. While Hamas hasn't fully accepted the proposal, Blinken believes the differences can be resolved. He emphasizes urgency in reaching a deal to end the 8-month conflict. Anna Cui reports. After consulting with mediator Qatar on the Hamas response to the truce plan outlined by President Joe Biden, Blinken says the Palestinian group could have given a clear and simple yes, but voiced guarded hope for moving forward. Hamas has proposed numerous changes to the proposal that was on the table. We discussed those changes last night with Egyptian colleagues and today with the Prime Minister. Some of the changes are workable, some are not. Blinken says there may be gaps, but they are bridgeable ones. He did not, however, guarantee that they would be bridged. He says closing it will rely on parties saying yes. Blinken says the responsibility now is on Hamas and that the rest of the world is united in seeking an end to the 8-month war. Based on what we've seen and what I've discussed with the Prime Minister and what we've discussed with our Egyptian colleagues, we're determined to try to bridge the gaps. And I believe those gaps are bridgeable. Doesn't mean they will be bridged, because, again, it ultimately depends on people saying yes. According to a source familiar with the talks, Hamas proposed changes on Tuesday, including a ceasefire timeline and the complete withdrawal of Israeli troops from Gaza. The Biden outline plan calls for an Israeli withdrawal from major population centers and a ceasefire for 6 weeks. But in the days ahead, we are going to continue to push on an urgent basis with our partners, with Qatar, with Egypt, to try to close this deal, because we know it's in the interests of Israelis, Palestinians, the region, indeed, the entire world. Blinken declines to elaborate on the Hamas demands, but he reiterates that Israel was behind the ceasefire.
This despite Prime Minister Benjamin Netanyahu not formally endorsing it and has far-right government members vowing to stop the deal. Anna Cui for Net25 World News. Facing ballooning legal costs reaching a projected $13 billion next year, Brazil is taking a bold step into the future. The South American nation has partnered with tech leader OpenAI to leverage artificial intelligence within its judicial system. Artificial intelligence is making waves across industries, with tech giants leading the charge. Many countries are taking notice, wondering if AI can streamline operations. Brazil's most recent move suggests it might be the key. Can leveraging OpenAI's expertise help Brazil slash its legal costs? The goal? To expedite the analysis of countless lawsuits. How will AI identify critical cases and potential legal pitfalls? By utilizing Microsoft's Azure platform, OpenAI's technology aims to ease Brazil's budget woes. Court-related expenses are draining national resources. With billions spent annually on unappealable cases, can AI truly make a difference? Brazilian officials assure us that AI won't replace human judges but will instead enhance accuracy and efficiency. A global trend, AI beyond legal systems? Brazil isn't alone. The U.S., for example, is already using AI in healthcare, transportation, and even national security. Is AI the future for streamlining government functions across the globe? Well, China, Russia, the UK, and India are also embracing this technology. As AI continues to evolve, the question remains, can it complement the human workforce rather than replace it? While concerns about AI automation persist, the current focus seems to be on harnessing the potential for the greater good. And that's it for tonight's broadcast. For everyone here on Net25 World News and the Mata ng Agila team, I'm Alma Angeles. Thank you for joining us. Good night. This program